Ang bawat bansa ay may mga pook pasyalan na minsang na naging sentro ng kultura, saya at pagkakaisa ng mga mamamayan. Sa Pilipinas, ang mga naglalakihang amusement park, mararangyang resort at mga makasaysayang atraksyon noong mga nagdaang dekada ay hindi lamang basta mga gusali, kundi mga repositoryo ng kolektibong alaala ng bawat Pilipino. Subalit sa pag-usad ng modernisasyon, pagbabago ng pamamahala at mga krisis sa ekonomiya, ang ilan sa mga pinakasikat at pinag-usapang pasyalang ito ay tuluyan ng iniwan, ipinasara at naging abandonado. Ang pagdalaw sa kanilang kasaysayan at kasalukuyang estado ay isang paalala kung paano ang semento at ang bakal ay madaling gumuho, ngunit ang mga alaalang iniwan nito ay nananatiling nakaukit sa ating kamalayan. Ang Manila COD Department Store sa Araneta Center ay walang dudang nagsisilbing puso ng Paskong Pilipino mula dekada 60 hanggang bago ito tuluyang isara noong taong 2002. Nagsimula ang tradisyong ito noong 1957 sa Avenida sa Maynila sa pamamagitan ng ideya ng negosyanteng si Alex Rosario Sr. na gumamit ng simpleng gumagalaw na estatwa ng isang belly dancer na pinagana lang ng motor ng electric fan upang umakit ng mga mamimili. Nang lumipat ang tindahan sa Cubao noong 1966, ang taunang Christmas on display ay lumaki at naging isang dambuhalang atraksyon na nagtatampok ng mga makukulay na ilaw, musika at mga animatronic o mechanical na mga life-size mannequins na gawa sa paper mache at fiberglass. Daan-daang libong pamilyang Pilipino mula sa iba't ibang lalawigan ang nagtsatsagang pumila sa gilid ng kalsada, kung saan ang mga bata ay sinasakay pa sa balikat ng kanilang mga magulang para lamang mapanood ang libreng 15 minutong palabas na nagbabago ng tema taon-taon. Mula sa kapanganakan ni Jesus hanggang sa mga kwentong pangkultura at pantasya. Matapos ang pagsasara ng department store dahil sa pagbaba ng benta at matinding kompetisyon sa mga modernong mall, ang mismong gusali ay naging abandonado at kalaunan ay nirentahan na lamang bilang isang Save More supermarket. Bagaman nagkaroon ng mga panandali ang muling pagbuhay sa display sa Green Hills at ilang beses sa Araneta City, ang orihinal, klasiko at dambuhalang karanasan sa harapan ng lumang gusali ng COD ay tuloy ng naglaho at naging isang kwento na lamang ng nostalgia. Idinisenyo noong huling bahagi ng dekada 90 upang maging opisyal na bersyon ng Disneyland ng Pilipinas, ang Fantasy World sa Lemery, Batangas ay isang ambisyosong proyekto ng isang Japanese businessman na naging biktima ng Asian financial crisis. Ang parke ay nagtatampok ng isang dambuhala at magandang kastilyo na hango sa medieval architecture ng Europa, mga treehouse na may hanging bridge at malawak na hardin na nilakipan sana ng mga modernong roller coaster at rides. Gayunpaman, dahil sa biglaang kakulangan sa pondo ng mga mamumuhunan, natigil ang konstruksyon noong taong 2001 bago pa man ito opisyal na mabuksan sa publiko. Sa loob ng maraming taon, ang mga nakatayong rides tulad ng Ferris wheel ay kalawangin na at hindi kailanman naikot ng mga bisita, habang ang mga kastilyo ay unti-unting inamag at binalot ng katahimikan. Sa kasalukuyan, pinamamahalaan ito ng lokal na Homeowners Association at binuksan bilang isang photo park kung saan ang mga turista ay nagbabayad ng entrance fee upang kumuha ng letrato sa tila multong kaharian na naging sikat na lokasyon din sa mga pelikula tulad ng Fantastica at seryeng mahika. Binuksan noong taong 1976, ang Harrison Plaza ang itinuturing na kauna-unahang modern, fully air-conditioned at dambuhalang shopping mall sa buong Pilipinas. Matatagpuan sa isang makasaysayang lupain na dating ginamit bilang Ermita Cemetery at base militar noong World War II, ang mall na itong naging sentro ng marangyang pamumuhay sa Maynila, kung saan matatagpuan ang mga sikat na sinehan, isang high-life fronton, fountain sa gitna ng atrium at ang mga dambuhalang department store ng SM at Rostans. Subalit sa pagpasok ng dekada 2000, ang kakulangan sa modernisasyon, hindi maayos na pagpapanatili at ang pag-usbong na mas bago at mas malalaking mall ay nagdulot ng unti-unting pagbagsak nito. Ang mga mamahaling tindahan ay napalitan ng mga tiyangge, ukay-ukay at ang buong lugar ay naging madilim. May mga bitak sa dingding at nagkaroon ng tila isang haunted na kapaligiran. Noong Desyembre 31, 2019, tuluyang winakasan ng pamilyang Martel ang operasyon nito at noong Oktubre 2021, ang buong struktura ay tuluyan ng giniba upang bigyang daan ng isang bagong mixed-use residential at commercial complex sa ilalim ng SM Prime Holdings. Noong dekada 80 at 90, walang ibang resort ang mas sikat at mas marangya kaysa sa Puerto Azul Beach sa Cavite na binansagan pa noon bilang Asia's Paradise Resort. Ang dambuhalang komplikadong ito ay naging paboritong bakasyonan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga bilyonaryo
mga sikat na Hollywood at lokal na artista at naging host pa ng mga prestiyosong world-class golf tournaments dahil sa kanyang sikat na golf course na idinisenyo ni Gary Player. Ang arkitektura nito ay hango sa tradisyonal na disenyong Pilipino na may modernong ugnayan, na pinaliligiran ng masukal at kagubatan at pino at malinis na baybayin. Gayunpaman, dahil sa matitinding problema sa pananalapi ng pamamahala, mga legal na usapin sa lupa at ang matinding pinsala na idinulot ng mga nagdaang bagyo, unti-unting nawala ng pondo ang resort para sa maintenance nito. Bago pa man naging uso ang mga modernong water park ngayon, ang Water Fun Amusement Park ang pinakasikat na destinasyon ng mga pamilyang Pilipino tuwing sasapit ang tag-init noong dekada 90. Ang pinakatatampok na disenyo ng parking ito ay isang dambuhalang estatwa ng isang sinaunang barkong Espanyol o galyon na nagsisilbing sentro ng mga malalaking swimming pool na pinaliligiran ng naglalakihang mga makukulay na water slide, wave pool at mga tamang palaruan para sa mga bata. Naging bahagi ito ng kultura ng mga taga Metro Manila at karatig lalawigan kung saan idinaraos sa mga school field trip at mga family reunion. Ang pagbagsak ng water fun ay dinulot ng matinding kompetisyon sa mga mas bagong atraksyon, mga isyu sa kaligtasan ng mga pasilidad at mga legal na alitan sa pagmamay-ari ng lupa. Sa kasalukuyan, ang mga slide na dating puno ng tawanan at tilian ay mga kupas, biyak at tuyong kalansay na lamang, habang ang mga pool ay napuno ng stagnant na tubig at mga damo na nagmistulang isang tagpuan sa isang horror movie sa gitna ng urbanisadong lungsod. Matatagpuan sa tuktok ng Dominican Hill, ang The Old Diplomat Hotel ay may isang mahaba, makasaysayan at madilim na nakaraan na nagsimula noong 1911 bilang isang seminaryo at bakasyon ng mga paring Dominiko. Noong panahon ni Kalawang Digmaang Pandaigdig, ang gusali sinakop ng mga sundalong Hapon at naging saksi sa mga brutal na pagpapahirap, paggugupit ng ulo sa mga madre at pari at malalang pagpapatay bago ito tuloy ang bombahin ng mga Amerikano. Noong dekada 70, ang nasirang struktura ay kinumpuni at ginawang isang marangya at sikat na hotel sa ilalim ng pamamahala ng sikat na psychic healer na si Tony Agpawa na naging dahilan upang dagsain ito ng mga dayuhang turista na naghahanap ng lunas at bakasyon. Nang pumanaw si Agpawa noong 1982, tuluyang itinigil ang operasyon ng hotel at ang gusali unti-unting napabayaan. Nabasag ang mga salamin at nilamon na makapal na hamog ng bagyo. Ngayon, bagaman opisyal itong idineklara bilang isang heritage park, ang Diplomat Hotel ay mas kilala sa buong bansa bilang isa sa mga pinakakinatatakutan na haunted places kung saan ang mga mahilig sa paranormal ay nagpupunta upang makarinig ng mga umiyak na sanggol at makakita ng mga multong walang ulo. Itinayo noong taong 1981 sa ilalim ng direktang utos ng dating unang ginang na si Imelda Marcos, ang Manila Film Center ay binuo upang maging pambansang teatro at sentro ng mga sining na hango sa Parthenon ng Greece na naglalayong maging host ng kauna-unahang Manila International Film Festival. Upang matapos ang gusali sa loob ng napakaikling panahon na 3 buwan, mahigit 4,000 na manggagawa ang pinapila at pinagtrabaho ng 24 oras araw-araw. Noong Nobyembre 17, 1981, isang malagim na trahedyang naganap ng gumuho ang scaffolding na itas ng palapag kung saan maraming manggagawang nahulog at nailibing ng buhay sa mabilisang natutuyong semento. Dahil sa pagmamadali para sa festival, napabalitang ipinag-utos na putulin na lamang ang mga katawan ng mga biktima at ituloy ang pagbuhos ng semento sa itaas nito. Matapos ang revolusyon noong 1986 at ang matinding pinsala ng lindol noong 1990, ang gusali ay tuluyang pinabayaan ng pamahalaan dahil sa kawalan ng budget at sa matitinding kwento ng pagmumulto ng mga kaluluwang humihingi ng katarungan. Bago pa man naging pamantayan ang Enchanted Kingdom o Star City, ang Boom na Boom Carnival na matatagpuan sa Cultural Center of the Philippines o CCP Complex, ang pinakasikat na amusement park sa bansa na nag-operate mula 1987 hanggang 1994. Ang parking ito ay kilala sa kanyang mga kapanapanabik na rides tulad ng Lag Jammer at ang dambuhalang Ferris wheel na nagbibigay ng magandang tanawin ng Manila Bay, ngunit mas tinangkilik ito dahil sa kakaiba at kakaibang atraksyon nito o freak shows. Sikat na sikat noon ang nagpapakita sa mga peking sirena, mga taong may kakaibang kapansanan at ang tanyag na duwende sa garapon na naging sentro ng kwentuhan ng mga mag-aaral. Dahil sa mga isyu sa kontrata sa lupa sa CCP, pagkaluma ng mga makinarya at ang pagtatapos ng kanilang permit, tuluyang isinara ang parke. Binuksan noong taong 1953 sa ilalim ng pamamahala ng Metropolitan Water District na ngayon ay MWSS, ang Balara Filters Park sa lungsod ng Quezon City ay isang 60 hektaryang malawak na parke na naging paboritong pasyalan, picnic grove at swimming hub ng mga pamilya noong dekada 50 hanggang 70.
Ang parke may natataking ganda dahil sa mga nakatitig na Art Deco na estruktura, mga magagandang rebulto na nilikha ng pambansang alagad ng sining na si Guillermo Tolentino, isang malaking amphitheater at 3 malalaking swimming pool na bukas sa publiko. Nang magkaroon ng krisis sa ekonomiya at pagbabago sa prioridad ng pamahalaan, nawala ng pondo para sa pangangalaga at seguridad ng parke na nagdulot ng unti-unting pagkasira ng mga pasilidad nito. Ang mga pool ay natuyo at napuno ng mga tuyong dahon. Ang mga palaruan ay kinalawang na at ang mga lumang rebulto ay binalot ng makapal na gubat at baging. Sa kasalukuyan, bagaman may mga bahaging sarado at binabantayan para sa water treatment, ang malaking bahagi ng parke mukhang isang ghost town o silent hill sa gitna ng modernong lungsod. Sa paglipas ng mga taon, ang mga abandonadong pasyalang ito ay nagsisilbing mga buhay na monumento ng ating nagdaang kultura at kasaysayan. Ipinapakita ng kanilang kasalukuyang estado na ang mga sikat at pinag-uusapang lugar ngayon ay maaari ring maging mga anino na lamang ng bukas kung hindi mapangangalagaan ang wasto. Bagaman ang mga struktura ay unti-unti nang nilalamon ng lupa, kalawang at amag, ang mga kwento ng kasiyahan, takot at pagkakaisa na idinulot ng mga lugar na ito sa mga nakaraang henerasyon ay mananatiling isang mahalagang bahagi ng mayamang kasaysayan ng turismo sa Pilipinas.